Humigpit na ang hawak ng dalaga sa baso na may lamang tubig habang hindi inaalis ang mga mata sa screen na hawak niyang cellphone. Wala sa sariling marahan niyang hinaplos ang mukha nito sa screen. Gamit ang hintuturo, miss na miss niya na ang binata. Masama man na ugali nito, hindi pa rin ito may kakilang pagiging magandang lalaki. Kahit saang anggulo pa ito tingnan. Parang nananalamin lang ito sa personal na kanyang itsura. Flawless, walang bahid na anumang kapangitan ng itsura niya. Ano yang tinitingnan mo? Napatayo na si Krisa nang lumapit sa kanya si Miss Jen para silipin ng screen. Sa sobrang tutok ng pagkakatitig niya kay Nick ay hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ng kasama niyang babae dito. Mukhang hindi mapuknat ang mga mata mo sa screen ha? Mismo na no? Makahulog ang wika pa ng kanyang kasama na sa paninitig pa lang at tono ng boses ay alam niyang inaalas ka siya nito. Ikaw kasi, sa kabila ng edad ni Miss Jen ay hindi sumagi sa kanyang isipan na magpakasal o magpatali. May mga time na nakikipag-date siya pero hanggang doon lang yon. Wala siyang plano magpatali at maging alipin ng isang lalaki. Nito ay masaya na siyang ganun na lang siya kaysa naman magkaroon ng sakit sa ulong malala. Kumbaga, ayaw niya rin ng alalahanin at responsibilidad. Ayaw niya rin mag-alaga ng bata. Mahaba ang pasensya niya pero pakiramdam niya, hindi niya mapipigilang maubos kapag napagod siya. Makipagbati ka na kasi kay Atty. Bentacourt nang happy na ulit kayo. I mean, ang puso niyong dalawa, ang tagal na ng away niyo. Sige ka, baka makahanapin ng ibang babae. Ang gwapo pa naman. Walang babaeng tatanggi dyan. Ikaw din ang manghihinayang at mawawalan. Hindi naman siya. Sa tingin mo, hindi tumugon si Krisa. Hindi lingid sa kaalaman ng babae ang away nila ni Nick. Nabanggit niya yon pero hindi ang buo. Pahapyaw lang ito. At magmula pa nga nang malaman iyon ng babae ay hindi ito nagkulang mangaral sa kanya. Ilang beses siyang pinaalalahanan nito na tapusin na ang kanilang alitan. Ang dalaga lang talaga ang nagmamatigas kung minsan ay naiisip ni Krisa na sundin ang payo nito. Subalit hindi naman na siya kinausap ang muli ni Nick, marahil ay dahil naging busy ito sa trabaho. Subalit kahit na, kung sinsirang binata sa paghingi niya ng tawad at isa pang pagkakataon sa kanya, hindi siya nito isasantabi na lang. Hindi na rin ito tumawag o nagaksaya ng laway, mag-send ng message. Siya nga pala, may dinner tayo ngayong gabi kina Mr. and Mrs. Monroe. Baka nakakalimutan mo kaya pinapaalala ko to. Huwag dapat tayong malate. Kung maaari tayong mauna sa kanila, unahan natin sila. Tumango si Krisa. Hindi niya yun nakakalimutan. Ito kaya ang unang investment sa itinayo nilang music center. Kung kaya naman, paano niyang makakalimutan? Malamang palagi niya yung naalala kahit busy. Hindi ko nakakalimutan, Miss Jen. Good, Miss Aguilon. Si Mr. Monroe ay nasa kanyang early 30s pa lang at natural lang na ayaw ni Mrs. Monroe na maging masyadong maganda at maapil ang mga babaeng nakikipag-ugnayan sa kanyang asawa. Alam yun ni Krisa, kung kaya naman ay pumili lang siya ng isang professional na suit at itinali ang kanyang brown na buhok. Simple lang din ang kolarete na iniligay niya sa mukha. Baka mamaya kasi ay isipin ito na sobrang pagpapaganda niya para sa kanyang asawa. Ayaw niyang magkaroon sila ng conflict ng asawa nito. Ready ka na, Miss Aguilon? Lapit ni Miss Jen matapos na i-ready ang sasakyan nilang gagamitin. Nagkasundo sila na doon na magmula sa music center at iisang sasakyan lang din ang kanilang sasakyan. Matapos na tumango ay tumayo na si Krisa upang makaalis na sila sa music center. Tara na, naroon na raw sila sa restaurant. Natatarantang ani ni Miss Jen habang nakaburong mga mata sa screen na hawak na cellphone. Nakakahiya naman kung maghihintay pa sila ng matagal doon sa atin. Hindi umimik si Krisa. Sumunod na lang siya sa mga yapak ng babaeng na una na sa kanyang lumabas. Tahimik pa rin siya hanggang sa labasan. Ang sasakyan ni Miss Jan ang gagamitin nila kung kaya naman ito rin ang naging driver noon. Diretsong nagtungo sa passenger seat ang dalaga at prenting na upo na hindi muling pinansin ng babaeng kanyang kasama. Gaya ng inaasahan ni naroon na ang mag-asawa, matamang hinihintay sila. Itinaas ni Mr. Monroe ang kanyang isang kamay para makita nila. Hindi pa naman kami late no, Mr. Monroe? Biro ni Miss Jen pagdating nila na malapad na ang ngiti. Ayos lang, Miss Jen. Hindi pa naman. Maupo na kayo. Alok pa ng lalaki sa kanilang dalawa. Pinaunlokan ng dalawang babaeng alok ng lalaki. Agad na nakapagpalagayan ng loob ng dalawang babae, ang asawa ni Mr. Monroe. Hindi sila nahihirapan na makipag-usap dito patungkol sa music center nila. Nagsimula na silang kumain.
Nagpatuloy pa ang kanilang masayang hapunan. Makikita sa mga mata ni Mrs. Monroe na gusto niya ang ugali ni Criza. Napag-usapan din nila ang tungkol sa anak nilang nais paturuan din sa music center kay Criza. Dalawang kamay na tinanggap yun at niyakap ni Criza. Maraming salamat sa tiwala, Mr. and Mrs. Monroe. Pagbibigay-pugay pa ng dalawang babae sa mag-asawang aliw na aliw pa rin sa takbo ng kanilang usapan. Walang anuman, kinagagalak din namin na makapartner namin kayo sa negosyo. Nagsimulang magkwento si Miss Jen. Pinakinggan lang naman yun ng mataba ng mag-asawa. Sa totoo lang, nang simulan namin ni Miss Aguilo ng aming negosyo, hindi namin sukat akalain na makikilala namin ang isang marangal na taong tulad ni Mr. Monroe. Walang katumbas ang kaligayahan namin noong araw na pumunta siya at magsabing nakahanda siyang mag-invest sa aming negosyo. Tumikim si Mr. Monroe at tiningnan ng kanyang asawa na nakatingin din sa kanila. Pasensya na, pero hindi dapat akong pinupuri niyo. Dahil napag-utusan lang din naman ako. Napawi ang matingkad na mga ngiti ni Criza at Miss Jen. Napainom na roon ng maraming tubig si Criza na halos naubos ng laman ng kanyang baso. Masama na agad ang kutob niya sa kanyang narinig. Nasa alisihan ba siya? May nakalusot bang makalapit sa kanyang ayaw niyang makaugnayan pa? Ano ang ibig niyo sabihin, Mr. Monroe? Seryoso ng tono ng boses ni Criza. Dalawang tao agad ang pumasok sa isipan ng dalaga habang nakatingin na kay Miss Jen. Kung hindi si Nick Bentacourt iyon, malamang ay si Alex Argente ang gagawa ng bagay na yon. Imposible namang si Peter yon dahil lang gusto nito makatulong sa kanya. Sina Nick at Alex lang naman ang alam ni Criza na gagawa ng ganon. Ibig niya sabihin ay gagamit ng ibang tao para lang makaugnayan niya. Pinagkatiwalaan lang din kami ng aking asawa na si Mr. Monroe ng ibang tao para sa business deal na to. Taong noon pa man gusto nang makipagtulungan noon kay Miss Aguilon, ngunit natatakot siya na baka tanggihan lang ang kanyang magiging offer. Kung kaya naman gumamit na siya ng ibang tao para dito. Doon pa lang ay nahulaan na ni Criza kung sinong tinutukoy ng mag-asawa. Parang gusto na lang niya tuloy-punitin ang kontrata nang sa ganun ay mawala na ng bisang pinirmahan nilang kapirasong papel. Subalit hindi yon ganun kadali. Baka makasuhan pa siya ng sariling contract agreement na siya mismong gumawa. Naisin mang magwala ni Criza at ipakita ang frustration niya sa panglolokong yon, hindi niya ito ginawa. Kailangan niyang kontrolin ang sarili at ang nag-uumapaw niyang emosyon sa mukha. Sa mga ganitong sitwasyon, dapat professional pa rin siya, kung basta kaya dapat manatili siyang kalmado kahit sumasabog ng kalooban niya. Mr. Monroe, pwede ba naming malaman kung sino? Puno ng pag-aalalang tanong ni Miss Jen na inaalala ng pagsabog ni Criza. Kita niyang nagpipigil lang ito ng sarili. Sana una pa lang ay sinabi niyo na sa amin. Hindi na natapos pa yon ni Miss Jen dahil sa puntong iyon ay nakalapit na sa table nila ang sinumang salarin. Si Alex Argente yon, ang ex-boyfriend ni Criza na hindi makamove on at matanggap na tapos na ang lahat sa kanila kahit na may fiancé niyang lalaki. Nakasuot siya ng klasikong itim at puting suit. Umismid sa lalaki si Criza na magtamang kanilang mga mata. Wala sa sariling naikuyom na ni Criza ang kanyang isang kamao. Magandang gabi, Miss Aguilon, Miss Jen. Long time no see. Lahad na nito ng isa pa niyang palad na nakatumbok sa harapan ni Criza. Pasensya na kung medyo nalita ko ng dating. Medyo traffic Dahan-dahang napatayo na si Criza. Masama na ang ting ipinupukol sa dating nobyo. Hindi niya tinanggap ang kamay nito. Sa halip ay kinuha niyang kupitan ng alak niya. Nawala na sana siyang planong inumin. Inisang lagok na lang yun habang nasa kay Alex pa rin ang mga mata niyang nakatitig. Nagulat ng mag-asawa sa kanilang nakita. Hindi nila alam ang tunay na background na meron ng dalawang magkaharap. Ganun pa man, ay nahuhulaan nilang may malalim silang ugnayan sa paraan pa lang ng mga palitan nila ng kanilang mga tinginan. I am not pleased to meet you here, Mr. Argente. Nakakadismaya, nakakawala ng gana. Walang gatol at filter na tura ni Criza pagkabagsak niya ng empty wine glass sa lamesa. Nais niyang ipabatid na ayaw niya sa binata na bahala na si Miss Jen sa tono at pagkaprangka ng pananalita ni Criza kung kaya naman marahan niyang hinawakan ng isang kamay ng dalaga upang kalmahin ito. Hindi ito pwedeng gumawa ng gulo at iskandalo doon. Kasiraan yon sa kanilang negosyo kung kaya naman kailangan itong manatiling kalmado kahit na galit na. Kumalma ka, Miss Aguilon, bulong ng babae na pahapyaw na lumapit sa tenga niya. Hinarap ng mag-asawa na nasa kanila pa rin nakaburo ang mga mata. Pasensya na kayo, may kailangan lang silang pag-usapang dalawa.
Nakuha agad ni Chris ang pinapahiwatig ni Miss Jen. Bumaling na rin siya sa mag-asawa at pilit na binigyan sila ng ngiti na sa bandang huli, plastic ang kinalabasan dahil hindi yon totoo at hindi man lang umabot sa mga mata. Please excuse us. Naunang umakbang papalabas ng restaurant si Kriza. Bahagyang ngumiti si Alex sa makasama nila sa table at sinundan ng dalaga palabas ng resto. Lumulundag sa tuwa ang puso niya. Paniguradong wala na itong kawala. Miss Aguilon, hintayin mo naman ako. Sabi ko naman sa'yo, gusto ko lang bumawi sa mga pagkukulang ko. Huwag mong tanggihan ang kabaitan ko, okay? Gusto lang naman kitang tulungan. Wala akong ibang intensyon doon. Napakaamon ng tono ni Alex ng sandaling iyon. Simula na napagtanto niyang mahalaga ang dalaga sa pagkawala sa kanya. Pinangako na niya sa sariling babawiin ito. He wanted to give her the best. Kahit na alam niyang ayaw na sa kanya ng dalaga. Isa pa, hindi niya naisip kailanman na balakid sa kanila si Nati. Kaya niya itong paikutin sa kanyang palad. Ang tanging magiging problema na lang niya ay kapatid nitong si Nick na malaking problema pa. Kriza, napahinto na sa kanyang paglalakad ang dalaga. Hinarap na si Alex. Matalim na mga matang itinigil sa mukha niya. Ikinasiya pa ni Alex ang nangyaring iyon dahil kuhang-kuha niyang buong atensyon ng dating nobya. Batid niyang maaring talagang gusto lang siyang pasayahin nito ngayon. Ngunit huli na. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil sa pamimieste mo sa akin ha? Alam ba to ng girlfriend mo? Gumising ka nga. Hindi siya pinansin ni Alex na nakatitig lang sa kanyang mukha. Napakabait ni Nati sa'yo. Ano bang kasalanan niya para gawin mo ito sa kanya ha? Hindi ba ang sabi mo sa akin noon na mahal mo siya? Kaya mo nga ako iniwan. Bakit bumabalik ka? Nasaan ang utak mo? Bulok na Alex? Diyos por santo naman. Habol ka pa sa akin ng habol. Ayusin mo ng buhay mo. Ilang sampal pa ba na katotohanan ng kailangan mo? Gusto mo pa bang umabot ito kay Nati? Mag-move on ka na. Tama na Alex. Bahagyang inilagay ni Alex ang isang kamay sa kanyang bulsa. Ngumisi siya, yun lang ang naging reaction niya. Masaya ka ba talaga, Krisa? Marahas na napakamot na sa kanyang ulo si Krisa. Nasa medyo tagong bahagi na siya ng parking area ng lugar. Kung kaya naman walang ibang makakapansin sa kanila doon. Lalo na kung hindi naman malakas ang boses nila. Hiwalay na kayo ni Nick. Bakit hindi mo subukang makipag? That's bullshit, Alex. Yan ang pinakawalang kwentang narinig ko mula sa'yo. Bakit ko naman yun gagawin? Hindi na kita mahal. Wala na akong anumang nararamdaman sa'yo. Kaya pwede bang tumigil ka na? Tama na. Napatras na si Krisa nang bahagyang humakbang si Alex papalapit sa kanyang banda. Hanggang sa lumapat ang kanyang likod sa sasakyan na nasa kanyang likuran. Nanatili siyang kalmado. Hindi niya pwedeng ipakita ditong natatakot siya sa kanya. Bago pa man siya makapag-react doon, ay nagawa na ng lalaking maitukod ang dalawang braso patulak sa nasa likod niyang sasakyan. Sa kahit anong anggulo para siyang niyayakap ng hibang na lalaki. Lumayo ka nga sa akin, nababaliw ka na. Malakas na tulak niya kay Alex. Nanatiling nakatayo lang doon si Alex. Naging kasing tigas ng bato ang kanyang mga braso. Hindi ako baliw, Kriza. Subalit ko hindi mo ako pagbibigyan sa gusto ko. Tunay na mababaliw na nga ako. Tinitigan siya nito sa mata at sinabi ang bawat salita ng mayroong diin. Natauhan na ako, Kriza. Magsimula tayong muli. I will treat you well this time. Babawi ako. Handa ako maging alipin mo. Lahat ng hiling mo ay ibibigay ko. Balikan mo lang ako. Ibalik natin ang dating tayo, ha? Natigilan si Kriza. Pagbalik niya sa katinuan ay hawak na ni Alex ang mukha niya at pilit siyang hinahalikan. Pumiglas siya. Inilihis na niya ang ulo. Dumampi ang labi nito sa kaliwang pisngi niya. Nag-iwan ng konting basa. Mariin siyang itinulak ni Krisa palayo sa kanyang katawan. Gigil na sa lalaki. Hindi na regular ang paghinga niya. Gusto niyang isampal sa mukha nito na hindi niya gustong puhunan nito o ang kanyang kabaitan. Hindi na kailangan magkaroon ng anumang koneksyon sa pagitan nila. Magsasalita pa sana si Krisa, ngunit nanlamig na siya sa nakita ng mata. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Nick at nakakapangilabot ang mga titig na ginagawa sa kanila ni Alex. Bumaba ang mga mata sa kamao ng abogadong nakakuyom at anumang oras ay nakahandang manakit. Nick? Kulang na lang ay panawan ng ulirat si Kriza sa matinding paninitig na ginagawa ni Nick sa kanya. Hindi niya inalis ang mga mata sa mukha ng binata. Nanatili yung nakahinang kay Nick kagaya ng ginagawa pa rin itong paninitig sa kanya. Nanghina na ang mga binti ni Kriza na animoy hinigop nitong lakas niya. Sinubukan niyang muling itulak si Alex palayo sa kanyang katawan. Natatakot na siya sa banta ng galit ng abogado sa kanyang mga mata.
Batid niyang puno na ito ng kakaibang puot doon. Nick, muling usal niya sa pangalan ng binata na umabot na sa pandinig ni Alex. Kasabay ng paglingon ni Alex sa banda ng tinitingnan ni Krisa ay pinilit ng dalaga. Nisandal pang katawan niya sa likod ng kotse upang huwag siyang matumba. Ginawa niya yon upang huwag siyang dumaos-dos pababa at tuluyang mapalugmok nang dahil sa kanyang panghihina. Bayaw, parang nangaasar na saad nito, ngumisip ang lalaki. Ikaw pala yan. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari na parang naganap sa loob lang ng isang kisap mata. Hindi na nasundan pa ni Krisa yon. Natagpuan na lang ng kanyang mga mata si Alex na nakabulagta na sa sahig. Nasa ibabaw nito si Nick at walang sawang inuundayan ng suntok ang mukha ng dati niyang nobyo na namamagan at may pasana. Hindi lang yon, dinig niya ang bawat daing ng tama ni Alex. Ilang beses kitang binalaan na ayokong pinapakailaman mo ang pag-aari ko. Magkalapat ang mga ngiping hinihingal na bulalas ni Nick, sabay suntok ng muli ng malakas na tumama sa ilalim ng baba niya. Ayaw mo makinig? Heto tanggapin mo. Baka sakali matauhan ka kapag naramdaman mong galit ko. Napakurap-kurap na si Krisa nang makita niyang pumutok ng ibaba ng kilay at ang gilid ng labi ni Alex. Sinubukan ni Alex na lumaban, ngunit nang dahil sa pwesto nila ay nahirapan siyang makatama kahit na isa kay Nick na mas nanilisik pang mga mata. Lalong uminit ang bunbunan ni Nick sa lalaki. Tarantado ka! Mas tarantado ka, Nick Bentacourt! Ah, ganun! Sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kagagot katarantado. Kahit na kailan, hindi kita matatanggap para sa kapatid kong maging kabiyak niya. Hiwalayan mo siya. Hiwalayan mo si Nat at lubayan mo rin ng girlfriend kung gago ka. Narinig mo? Magtino ka kung ayaw mo manghiram ka ng muka. Naputol ang sasabihin ni Nick nang umisi lang si Alex sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi kakakitaan ng anumang pakialam sa mga sinasabi ngayon ng abogado sa kanya. Hiwalay na kayo. Anong pinagsasabi mong girlfriend mo pa siya? Iniwan ka na niya. Tanggapin mo. Nanginginig ang isang kamay na hinawakan ni Nick ang kwelyo ni Alex. Nangangalit ang mga ngiping muling itinaas ang isa niyang kamao upang muling undayan sana ng mas malakas na suntok ang nakangising mukha ni Alex nang mabilis na hawakan ni Chris ang kamao ni Nick gamit ang nanginginig na kamay ng dalaga upang pigilan to. Ilang beses na umiling ang dalaga, nakikiusap na, "Tama na Nick, tama na." Pakiusap ni Krisa na namalisbis ng luha sa muka. Takot na siya sa itsura ng binata. Natatakot din siyang mapatay nito si Alex. "Bitawan mo na siya please." Napaangat ng mukha at napatda ang mga mata ni Nick kay Krisa. Nang makita niyang itsura ng dalaga, ay unti-unting lumuwag ang hawak niya sa kwelyo ni Alex. Hindi lang yon, lumuwag din ang pagkakakuyom ng kamao niya nang dahil sa pakiusap nito sa kanya. Maya-maya pa ay malalim siyang napabuntong hininga. Umalis na sa pagkakaibabaw sa katawan ni Alex na kaagad namang napaupo. Sinalat ng lokong lalaki ang dumudugong kilay at gilid ng labi niya. Hindi pa rin mawalang ngisi sa mukha niya. Hindi mo kailangan mag-aksaya ng panahon, lakas at oras sa kanya. Wala siyang kwentang tao. Masuyong turan pa ni Krisa gamit ang nanginginig na tinig. Sinusubukang pakalmahin si Nick doon. Agad na sinalo ni Nick ang katawan ni Krisa na kaagad humapay sa kanya takmang mawawalan ng malay tao. Nalalamig ang pawis ng dalaga at halata ang kawalan nito ng lakas sa sobrang takot kanina. Humigpit pang yakap niya sa katawan nito at tinignan ng masama si Alex na nakatingin din sa kanila. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa dito natatapos ang lahat ng gusto kong sabihin at gawin sa iyong lalaki ka. Malakas ang boses na duro ni Nick kay Alex. Hindi pa. Babalikan kita. Hintayin mong araw na yon. Pagkasabi noon ni Nick ay agad niya nang iginiya ang katawan ni Krisa upang dalhin sa loob ng kanyang sasakyan. Matapos na makapasok doon ay inabutan ni Nick ang dalaga ng bottled water. Tinanggap yun ni Krisa at mabilis na ininom. Hinang-hina pa rin siya. Hindi niya pa rin kinakaya ang mga nakita niyang panggugulpi ni Nick dito. Nick, hindi siya pinakinggan ng binata na mabilis na binuhay ang makina ng sasakyan niya. Magsuot ka ng seatbelt. Mariing utos nito. Binitawan ni Chris ang bottled water na nakalahati niya ang laman at hinila ng seatbelt upang isuot sa katawan. Matapos niyang gawin iyon, ay mabilis na humarurot paalis sa harap ng restaurant ang kotse ni Nick. Nahigit ni Krisa ang hininga. Kinakabahan siya na hindi niya mawari. Nakita niya pa sa side mirror ng sasakyan ang ginawa ni Alex na akmang paghabol sa kanila. Sinulyapan niya na si Nick ng mga matay na nakatuon sa kalsada. Mahigpit ang hawak nito sa manibela. Hindi nakaligtas sa pang-amoy ni Chris ang alkohol sa katawan ni Nick dahil sa ginagawa nitong panay-panay na pagbuntong hininga niya.
Hais, malamang ngayon ang celebration nila sa pagkapanalo nito doon sa international ng kasong hawak niya. Tapos maabutan niya ako dito. Sinong hindi iinit ang ulo? Malamang na misunderstood niya ako. Napahilot na si Krisa sa kanyang sentido, nakukonsensya na sa naabutan ni Nick. Kita niya sa mga mata nito na galit pa rin. Malamang iniisip niya na sinadya niya makipagkita kay Alex. Gusto niya mag-explain na mali ang kanyang naabutan. Walang anumang kahulugan ng bagay na yon. Hindi ba't naghahanap kami ni Miss Jan ng magiging financing ng music center? Simula niya kahit na mukhang hindi naman interesado sa bagay na yun si Nick, pinapakita nitong wala siyang pakialam dito. May ginamit si Alex na ibang tao upang makipag-ugnayan sa amin. Si Mr. Monroe yon, nakadinner namin sa restaurant na yon. Hindi namin nahulaan si Alex palang nasa likod noon. Sa tingin mo ba, kung alam ko na siya yun ang makikipag-ugnayan pa ba ako? Hindi siya pinansin ni Nick na nasa kalsada pa rin ang mga mata, na hindi siya nilingon. Kahit tanungin mo pa si Miss Jen, dugtong pa ni Krisa, na kinagat ng labi, nag-slow down ng sasakyan. Pahapyaw siyang nilingon ni Nick. Wala pa ring emosyon ng mukha ng abogadong halatang bad trip pa rin. Seryoso pa rin ang mukha nito. Bakit ka nag-i-explain? Hinihingan ba kita ng panig mo at opinyon?